Sunod na bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ayon sa DepEd, galing ang mga estudyante sa mga rehiyon na nagsuspende ng kanilang in-person classes dahil sa sama ng panahon. Batay sa datos ng NDRRMC, umabot na sa 4,892 na mga classrooms naman mula sa mahigit na 800 eskwelahan ang nasira ng mga kalamidad. 917 sa mga ito ay tuluyang nawasak. 1,003 ang nagtamo ng matinding pinsala at 2,872 classrooms naman ang nagtamo naman ng minor damages. Pinakamaraming naapektuhan ay mula sa Ilocos Region, Central Luzon, Cordillera, Calabarzon, Eastern Visayas, Mimaropa, Negros Island Region at maging dito sa Metro Manila. Samantala, nagbabala ang pambansang pulisya sa publiko laban sa mga peking pictures at videos ng pagbaha na umano'y epekto ng habagat. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na misleading ang mga ganitong post at pwedeng magdulot ng panic, lalo na sa mga residente sa Metro Manila at Luzon. Binanggit ni General Nartates na dapat maging mapanuri dahil hindi lahat ng nakikita online ay totoo at posibleng luma na o edited. Panawagan ni Nartates sa publiko na kumuha o mag-share lamang ng impormasyon kung galing sa lehitimong pages ng gobyerno at lokal na otoridad. Nanawagan naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan at maging sa mga mamamayan na pagtulungan ang solusyon sa problema ng basura. Ito'y matapos tumambad ang mistulang dagat ng basura sa bahagi ng Baclaran na Parañaque City. Ayon kay Pangulong Marcos, malinaw na galing ang mabasura sa buong Metro Manila na nakapasok sa mga nabuksang kanal at sinabayan pa ng high tide. Dahil dito sinabi ng Pangulong Marcos na tinatrabaho na ang Waste to Energy Program kung saan ito ay ang pagproseso ng mga basura para gawing kuryente gamit ang teknolohiya. Narito ang Pangulong Marcos. Nananawagan kami sa lahat ng involved, ang ating mga local government unit, ang ating lahat ng mamamayang Pilipino, mag-ingat po kayo dahil ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan na lang nilalagay. Tayo Kaugnay ng balitang yan, tinawag ni Public Works Secretary Vince Dizon na garbage crisis na ang nagmistulang dagat ng basura sa open canal ng Baclaran, Parañaque City. Ayon kay Secretary Dizon, halos mapuno ng basura ang 1 kilometrong open channel matapos ang malakas na pag-ulan. Isa raw itong nationwide crisis dahil bukod sa Metro Manila, galing ang mga basura sa iba't ibang probinsya gaya ng Cavite, Bataan at Batangas. Ayon kay Dizon, nasa 100 truck ang mahahakot sa area na target matapos ngayong linggo. Ibabagsak ang mga basura sa otorisadong landfill ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at lokal na pamahalaan sa San Mateo, Rizal. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Dizon. Yung high tide, ginagatayo yung basura dito na high tide kahapon, so halo-halo na yung basura all over. Malungkot ka. Sabi sa akin ng Parañaque City Government, first time ito nangyari. So, pinapakita rin talaga na grabe na talaga ang sitwasyon ng basura. Talagang ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga. All over, hindi na yung Metro Manila lang. Kahit Cavite, Bataan, as far as Batangas yun eh. It's really it's a nationwide problem. It's a nationwide crisis. Kasi hindi na naman dito yun. Dito mo naman sa gati. Buong Pilipinas yan. Focus naman ni Attorney Lorna Capunan ng prosecution team ang defense team dahil naman sa pagtangging magipagpulong noong nakalipas na linggo. Ang pagpupulong sana ay iniutos ni Presiding Officer Senator Chis Escudero
para sa pagkasunduan o stipulate ang libu-libong dokumento na may kaugnay sa aligasyon ng maling paggamit sa confidential funds ng office ni Vice President Sara Duterte Carpio. Layunin sana nito na pabilis ang proseso ng pagtestigo ng State Auditor ni Silene Del Campo ngayong araw. Narito si Attorney Kapunan. Chair, would just like to correct, hindi ka Attorney Lorna ininjan, baka ginost ka. Kasi hindi ka sinagot eh. Pero hindi ka ininjan, wala namang pinag-usapan date pa eh. Inignore. Ghost na nga eh. Ghost Ginost, bago ngayon. ginost. Hindi na. Ghost na yung bagong. Ghosting. But having said that, Ghosting. the chair notes, because the chair also inquired, that given what happened in the pre-trial, wherein the copies of the exhibits marked by the respondent, no copies were retained by the court. So the chair would like to request the counsels for respondent to kindly furnish the court with a copy of the marked pieces of evidence during pre-trial. Kasi apparently meron kaming pre-marked pieces of evidence from the prosecution, but not all the pre-marked pieces of evidence from the respondent. So in lieu of meeting, kindly just submit that, Attorney Christine, so that we can do the comparison ourselves, either as a court or through the individual senator judges. Samantala, pabirong tinanong ni Attorney Lorna Kapunan si Silene Del Campo ng COA kung Superman o nakalilipad ba ang Special Disbursing Officer o SDO ng Department of Education. Kasunod ito ng pagpresenta ni Kapunan ng acknowledgement receipts na inilabas sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao sa iilang petsa lamang. Katulad na lamang ng resibo na na-disburse noong February 21, 2023 sa Danao, Malolos, Davao City, Negros Occidental, Agusan del Sur, Makati City at Negros Oriental. Gayun din na resibo na February 21 at March 15, 2023 na na-disburse sa 30 lugar kung saan may pirma at lugar pero walang mga pangalan. Nilinaw ni Del Campo na tanging si Edward Fajarda na siyang SDO lamang ang pwedeng mag-disburse sa payee na ipinagtaka ni Kapunan dahil sa dami ng pondo na inilabas sa iba't ibang lugar sa iisang araw. Narito si Attorney Lorna Kapunan. Kasi ako, Marvel Comics ang binabasa ko. Superman ang favorite ko. Kung hindi man Superman ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, Your Honor, please. lahat na ito. Your Honor, please. Yes, Counsel for The question is speculative, Your Honor. What is speculative about Superman? He can fly anywhere It's a in one day. hypothetical question. Counsel, move on. Move I on, will move Counsel. on, Your Honor. Flash Report. Malungkot na balita, umabot na sa 26 ang nai-report na namatay dahil po sa sama ng panahon. Alamin natin ang report mula kay RS number 52. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay umabot na sa 26 ang napaulat na nasawi habang 15 naman ang sugatan at may 2 pang nawawala. Kasunod ng magkakasunod na sama ng panahon at sa pinakahuli epekto ng hangin habagat sa report ay nilabas ng Campo Crame. Ngayong hapon na ito, pinakamarami lakay ang nasawi o na ito lang nasawi sa sakop ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region. Nakakapagtala ng 16 na casualties. Marami sa mga ito ay biktima ng landslide sa Baguio City, habang ilan naman ay biktima ng landslide sa La Trinidad, Benguet, Atok, Benguet, at isa pa sa La Trinidad. Mayroon namang 7 casualty na reported mula sa Calabarzon kung saan 2 ang nasawi sa rockfall o landslide sa Rodriguez, Rizal. Isa pa ang nasawi sa drowning o pagkalunod sa Batangas City. Isa ring drowning incident sa Binangonan, Rizal. Isang natabunan o nabagsakan ng puno sa Antipolo City. Isang biktima ng electrocution, pagkakuryente sa Batangas. At isang biktima ng landslide sa Batangas. Mayroon ding 2 drowning victims dito sa may Police Regional Office 1, partikular. Isang nakuryente sa La Union, isang nalunod sa may Alaminos, Pangasinan. Habang ang isa pang nasawi
ay naitala naman sa may Visayas area, partikular sa may sakop ng Cadiz City, Negros Occidental, Lakay, isang police master sergeant na pinangalanang isang police master sergeant na si Fernando Marpa Lakay at taga Cadiz Component City Police Station. Bago nitong over the weekend, itong si Sergeant Marpa ay kabilang doon sa mga bantay dagat na nag-rescue sa ilang mga muntik ng malunob habang nagsasagawa ng seaborne patrol dito sa may Negros Occidental. Pero dahil sa kanyang kampiyanihan ay siya ang kasama dito sa mga bilang ng casualties na ipinagluluksa ngayon ng pambansang pulisya. Ulitin natin, itong 26 reported casualties ay isasalang pa sa verification ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ako si Adniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report. Raindrops are falling Maraming salamat, Edniel Parrosa. just like Babalikan po natin, mahabingan nilang pang detalye na ating mga balita. nothing seems to fit. Congressman Leandro Levisya ng Batangas hindi sumipot sa NBI. Nagpadala lamang ng kanyang abogado at nag-invoke ng kanyang right to remain silent sa issue naman ng sex scandal plot. Things done. Dating Ateneo head coach Tab Baldwin, pinagmumulta ng Department of Labor and Employment ng 4.9 million. One thing At isa pang malungkot na balita, mahabigan, malakas na lindol tumama sa bansang Colombia. 7.4 na magnitude at may mga gusaling gumuho at 130 na ang naitalang mga namatay. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Uy, Dr. Isa Suntay, Kuya Larry Francisco. Aloha. Alas 4:31. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na